Kung hindi ang Katoliko, anong relihiyon? At sino? At kailan? Tingnan nyo nga, kung may utak ka, isa-isa lang. Yun. Kung may utak ka, dapat huwag sunod-sunod yung katanungan. Kaya galit na galit tuloy si Pastor James. At matindi na ang pamimersonal nila. Di lang etong born again na ito, pati na yung diakono ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na si Cesar Sineta. At mangmang daw si Father Darwin. Makikita po ninyo, mapapansin ninyo, ang kamangmangan nitong paring to, si Gitano. Makikita niyo ang kamangmangan at saka yung pagkademonyo nito. Bueno, wag po kayong magdaramdam sa akin kung yan po ang tawag ko dito sa pare. Yan kasi pong pagkademonyo, kuan po yan, characteristics yan ng... Yun, si Cesar Sineta ng Iglesia ni Cristo yan. At kung punta na naman tayo, balikan natin si James. Pamati mo mga Katoliko, mga CFD, labi na ikaw Darwin Gitgano, mga ugok mong tanan, anak mo siyawa. Pamati mo. Yan ang matindi nilang pamimersonal at atake talaga. At ito'y nagpakilalang mga ngaral ng salita ng Diyos. Pero dapat sagutin din natin sila. Dahil dami ng mga inosente na natangay sa mga pirated na sekta. Dami kasing nabiktima sa maling akala. Ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan sa mga kapatid natin na kulang ang kaalaman. Kaya samahan niyo ako. Kumusta? Welcome muli. Ito inyong kapatid, Bradwindel Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaanyayahan ko kayo, lalo na sa Cagayan de Oro, huwag niyong kalimutan. August 4, alas 2 ng hapon hanggang gabi, may naka-schedule pong friendly discussion sa dalawang nagrepresenta ng Seventh-day Adventist. Sila ang ipinadala sa ngalan ng Seventh-day Adventist. Kaya abangan ninyo mga kapatid. Dalawa sila na haharapin ko, si Alado at si Bro Daig. Bro Alado at Bro Daig ang magiging kaharap ko sa friendly discussion. Sila'y ipinadala opisyal ng Seventh-day Adventist. Mga magagaling yon na mga ngaral ng Seventh-day Adventist. Kaya abangan ninyo mga kapatid. Welcome at maraming salamat sa kapatid ato Pastilan. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin ngayon. Hello, si Bicolana. Gandang gabi, Bro Wendell. Si Pastilan. Good eve, Bro Wendell. Pastilan talaga ito mga pastor na ito. At sa pananampalataya at katuweran, trillion times panila siraan ang Roman Catholic Church. I pray to Jesus of Nazareth na balang araw maliwanagan ang mga utak nila sa mga closed-minded. Si Anisita Laila Langan, good evening CFD family.
at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. So, welcome. At di na natin pa tatagalin pa mga kapatid, no? Una, itong issue ni Cesar Sineta, alam niyo naman na muli kong pinarinig sa inyo yung challenge ni Pastor James na makipag-debate kay Father Darwin at sa akin, kaya kung maalala ninyo, tinawagan yun ni Brajando at payag siya na magharap kami. Pero, di nagpakita. Kung maalala ninyo, naalala niyo ba yung tinawagan siya dahil yun ang kaniyang sabi? Iparinig natin muli muna bago yung kay Sineta, natira niya sa simbahang Katoliko at ni Father Darwin. Para sa mga nagiging natangay niya, panoorin ninyo ang pastor ninyo na nanawagan na papasok kami, tatawag kami sa kanyang programa. Terang nag-opos. 6, 3, 9, 0, 7, 5, 7, Ito ang pag-usapan natin dito. Pag mayroong tatawag, ang pag-usapan natin, patunayan nyo, basahin nyo sa Biblia. Pag mayroong pagkaya nyo patunayan or basahin na yung Katoliko, Romano Katoliko nyo ay nasa Biblia. Sa King James Version. Tawag kayo. Yung gustong tumawag, mag-message muna kayo. Wag didiretso tatawag. Mag-message kayo, magpakilala kayo. Magpakilala kayo. Si ano ito, gustong pumasok. For example, si ano ito, si Wendell Talibong ito, gustong pumasok. Sige. Alam na niya, pumasok na ako, message ko. Malapit na akong matapos. Bukas na lang, alas 6. So, malapit na siya natapos daw. Bukas na lang alas 6. Mga miyembro kung ilan ang miyembro nito, baka meron pang natirang 2, no? So, panoorin ninyo to. Para sa mga miyembro niyang 2, na nag-anyaya na papasok kami, tatawag kami, at magpakilala. Pero ang tanong na dapat mong sagutin sa live mo, bakit di ka nagpakita? Bakit naging Indian ka sa schedule natin? Bakit? Napakalinaw yung sinabi mo nang tinawagan ka ni Bro Jando. Kung haharap ka ba sa isang talakayan, haharap ka ba sa talakayan para makipagsundo sa paksa? Tinatawagan siya ni Bro Jando at walang problema kahit si Father Darwin pa, muli nating ipakita. Para sa mga kaanib niyang nagsubaybay sa atin at baka meron pa siyang 2 kaanib o miyembro. Ito, nang tinawagan siya. Hindi. Sabi ko, hindi. Hindi. Basahin mo ngayon, basahin mo, yung binasa mo, basahin mo dito sa King James Version. Hindi. Hindi nga. Ang sabi ko kasi, hoy, makinig ka. Bakla pala ito eh. Makinig ka. Gusto mo dito sa programa ko ikaw magsasalita?
wait, ako yung tatanong dito, bro. Makinig ka. Tatanong dito. Makinig ka, makinig ka. Makinig ka, makinig ka. Sa King James Version, basahin mo. Sa King James Version, basahin mo. Saan sa King James Version natin mababasa na si Athanasius ang Hindi, yung binasa mo, basahin mo sa King James Version. Kasi ang tanong ko sa ang tanong ko sa kasi sa iyo, ang tanong ko kasi sa iyo, mayroon na bang Katoliko, mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ang sa tanong ko kasi, mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ako nagtatanong lang. Hindi. Sa King James mo basahin kasi mga bugos yung mga pinagbabasa. Yan, natawagan lang ni Bro Jando, natataranta na agad. Pero sa entrada ng tawag ni Bro Jando, malinaw naman yung pakipagsundo kung siya ba'y makipagtagpo sa John 30. Panoorin nyo mga miyembro. May tumawag. Sino ito? Hello, kabalo. Ay, Sila. halo. Sino ito? Sino ito? Si Jando. Kaya mo bang patunayan, Jando, na yung yung Katoliko mo, Romano Katoliko mo ay nasa Biblia, sa King James Version? Meron akong balita sa iyo, bro, na sabi mo kasi, pag ikaw ka mag-iiti sa kalawal yung makakaharap sa'yo. Hindi, ito ngayon. Ang sinabi ko kasi ito. Makinig ka dyan, do. Makinig ka. Ang sinabi ko ganito. Makinig ka dyan, do. Ang sinabi ko dyan, do, ito. Hindi. Ito, ang sinabi ko, patunayan mo na yung Romano Katoliko mo. Bro, hindi pa ako tapos, bro. Wait lang, patapusin muna ako. Sige. Ngayon, June 30, pupunta si Brother Wendell Talibong sa Agayan de Oro Cathedral. At iniimbitahan ka niya na magpakita sa kanya para magipagpirmahan ng tema para dati natin sa nating dibating. Hindi. Ito ngayon ang message ka. Sabihin mo kay Talibong ito. Sabihin mo kay Talibong, tumawag siya dito sa akin at patunayan niya na yung Romano Katoliko niya ay nasa Biblia, sa King James Version. Tapos, bro. Tapos. Hindi, makinig kayo kasi iba yung mga pinagagawa ninyo eh. Iba yung mga pinagagawa ninyo de Jando, iba yon. Ito, sa akin kasi sa akin kasi may mechanics kasi ako Jando. Gusto mo nang mataranta kasi di pa ako tapos dito. Nakabayan mo na ako. Wag mo naman pakita kapag gusto mo programa mo ko eh. Tapos mag-aaral ka sa programa mo. Hindi, wag mo akong turuan. Wag mo akong turuan diyan sa kademonyuhan mo. Sige, magsalita ka. No, ang tanong ko sa iyo, bro, magpapakita ka ba kay Brother Wendell ngayong June 30 sa Cagayan de Oro Cathedral para magipagpirmahan ng tema sa isang one-on-one debate, public debate? Sa akin, walang problema sa akin. Walang problema sa akin. Kahit sino. Kahit nga sigit gano ang ko eh. Okay, bro. At least nag-inline sa'yo na ikaw ay haharap. Ay, oo. It doesn't reply, andyan bagas na naging your dreams. Ano na? So, paliwanag mo yan, James, ha? Malinaw yung sinabi mo? Oo, haharap ka. Pero asan ka? Nang nag-message ako sa iyo na nasa Cagayan na ako. Asan ka? Parang naglahong, parang bula ah. So, ngayon, punta na naman tayo sa kay di po ba? Bago yon, meron na siyang sinabi. Ano yung sinabi niya? Mga papa, mga pop, mga bishop, ugok-ugok. Wala kang alam mo eh. Kaya kayong mga taga-Usamis, ikaw Talibong, maghanda-handa ka. Maghanda-handa ka. Sa oras na mag-cross ang landas natin, sigurado ako, hindi ako maaawa sa'yo, susupalpalin talaga kita. Taga-Usamis, taga-Gusa, Cagayan pala ito. No? Taga-Gusa, Cagayan. Grabe talaga. Apektado na si pastor, no? Kaya parang nagwawala, high blood, ang dugo, ang dugo. Ngayon, punta tayo kay
Cesar Sineta. Oh. Si Cesar Sineta na diakono ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Grabe din ang galit niya kay Father Darwin. Na ang pari pa lang si Darwin Gitano ay mayroon ding pahayag na kasinungalingan tungkol po sa Revelation 13:18 na yun nga po ang Antikristo ay 666. Iba nga lang po ang paraan ng pagpapayag niya. Si Wendell Talibong ay siniraan na ang kapatid na Manalo ang katuparan nun. Napakalaking kasinungalingan at ay napatunayan ko pong walang katotohanan niyan, kundi kabaliktaran ang Papa po sa Roma. Sa Revelation chapter 13, verse 17, ang tinutukoy dyan ay ang Santo Papa. Dahil siya daw ang tinutukoy na sinusumulos sa isang halimaw. No? Hindi makapasa ang Papa sa karakter sa halimaw na ito. Ang akala ko yan na ang sagot doon sa pagpapatunay ko na yun ngang Papa sa Roma ang 666 at maraming ipinapatay dyan. At ang ipinapatay nga nung Papa ng Iglesia Katolika ay yung mga Kristiyano. Kung Yan ang mga imagination lang ng mga siktang ito na ang history ginagamit na his history. Kaya anyayahan nyo yung mga Katoliko na subaybay, magtanong, papasok sa punto por punto para di madala nitong mga nagsusulputang sikta sa ating panahon ngayon. Daming nabiktima sa mga maling akala. At yan nga mga mahal na kapatid, no? Mag-ingat at pag-aralan nating mabuti ang ating pananampalataya. And alam nyo na, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan. Lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So, nauna nating tinatalakay ang sinabing ang Papa daw ang katuparan sa Revelation chapter 13 verse 18, mali. Dahil Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Kung tingnan nga natin, bago yung 18, 17 muna, ito ang nakasulat. At walang maaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyon. Kung ang Papa, kailan ba nangyari na ang lahat ng mga sikta ay hindi pwedeng bumili at hindi pwedeng magbinta kung wala silang tatak sa hayop? Di ba? Dahil sabi nila, ang Katoliko lang ang may tatak. At yung paulit-ulit kahit nasa Iglesia ni Cristo at sa Seventh-day Adventist na Vicarious Filii, nagmula pa yan sa grupo nila ni Ellen G. White na Seventh-day Adventist, mga kapatid. Mali din yan. No? Maling-mali. Dahil kahit nga sa kanilang, kung maalala ninyo, yung pastor nila, di ba? Si Pastor Cesar Dizon, isiniwalat na niya na yung tiara na sinabi niya, piniki pala ng Sabadista. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists.
Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarious Filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na merong pangalang Vicarious Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine... So, napakinggan din niyo, ha? Altered yung ipinakita ng Seventh-day Adventist. Sinunod kinopya naman ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo at sa iba pang mga sikta ngayon, mga kapatid, na nagsusulputan sa ating panahon na para sa kanila, ang Papa daw ang katuparan. Mali. Aral-aral naman pong may time. Kaya kung, baka sabihin nila, kung hindi ang Papa ng Simbahang Katoliko, yung tinutukoy sa talata ng Revelation, chapter 13, verse 18, na sinasabing, tatanggap ang sinuman ng marka o tanda o tatak sa noo sa halimaw na may numerong 666. Tanong, kung di ang Santo Papa, sino? Kaya una, dapat natin pag-aralan yung kasaysayan. Ang problema, napansin nyo ba itong si Pastor James? Sa kaniyang mga video na maikli lang, wala na siyang live ngayon, nasa reels na lang, binabanggit niya yung mga history. Pero pag tayo'y gagamit ng history, ang sabi niya, dapat King James Version lang. O say, bakit ginagamit niya yung mga history? Hindi, ibig sabihin, naniniwala pala sila ng history. Kaya, kailangan talaga mga kapatid na pag-aralan natin ng history. Sa Job chapter 8, verse 8 lang, sa The Living Bible, ang nakasulat, read the history and see. So, kung tingnan natin ang kasaysayan, noong panahon na nagsimula pa lang ang Kristyanismo, sino ba yung Kristyanismong tinutukoy na yan? Tingnan nyo sa Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. So, Katoliko pala ang tinutuligsa nitong mga pagano noon before the conversion of Emperor Constantine. So, before nagsimula yung paglaganap sa Kristyanismo, sa simbahang Katoliko, lalo na sa Roman Empire, mga kapatid, tandaan natin, ang opisyal na religion sa Roman Empire noon was paganism, and then Christianity was subject to persecution. Ang otoridad ng mga Romano at ng emperor ay tinuturing ang mga
Kristiyano noon sa kasaysayan bilang banta ng Emperyong Romano. Kaya matindi ang pag-usig nila sa simbahang Katoliko. At alam nyo ba, June 30, ipinagdiwang ng simbahan ang first martyrs of Rome. Dahil sa matinding persecution, iniusig talaga ang simbahang Katoliko. Kaya, kung tingnan natin, sino ang unang nagsimula sa matinding pag-usig sa Kristyanismo? Walang iba, mga kapatid, si Emperador Cesar Nero. Ang pag-uusig ni Emperador Cesar Nero ay nag-umpisa noong taong 64 Anno Domini. At pinakaunang assault talaga yan ng mga Romanong pagano sa simbahang Katoliko. At kung babasahin natin ang konteksto sa Revelation chapter 13 verse 5, ito ang mabasa natin, mga kapatid. The beast was given a mouth uttering proud boast and blasphemies, and it was given authority to act for 42 months. So napansin niyo ba ang mabasa diyan, mga kapatid? So, batay sa nabasa natin sa Revelation chapter 13 verse 5, maikonekta natin ang talata sa Biblia kaugnay sa pag-uusig ni Emperador Cesar Nero sa simbahang Katoliko na nangyari, nagsimula sa taong 64 Anno Domini at natapos sa kasaysayan sa buwan ng Hunyo sa taong 68 Anno Domini. So, kung tingnan ninyo ang haba ng pag-uusig, abay, lumabas na 3.5 na taon. I-calculate nyo, 64 Anno Domini hanggang June taong 68 Anno Domini. 3 taon at kalahati, ibig sabihin, at kalahating taon, ibig sabihin, 42 months. 42 buwan ang kabuuan na ito'y tumutukoy, ito'y natupad ayon sa talata sa Revelation chapter 13 verse 5. So, napakaliwanag, mga kapatid, na yung matinding pag-uusig ni Emperador Cesar Nero sa simbahang Katoliko noon, siya ang tinatawag na halimaw na may, yung pangalan niya ay talagang 666. At kahit saan natin tingnan na mga Bible scholars, napakalinaw yan. Balikan muna natin Revelation chapter 13 verse 18. Ito kasi ang mabasa. This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast. For it is man's number. His number is 666. See? Ano daw? Ang naturang numero ay 666. Oh. Yun ang kasaysayan, mga kapatid. At kung tingnan natin ang mga scholars, sino ang tinutukoy yan? Halimbawa, dito tayo sa aklat na ang pamagat ay ito, Revelation 13:18, and the scroll from Morabat. The evidence can be seen by resulting the French work edited by Benoit Melik, page 18. Ito mabasa.
It may now be pointed out that in the Aramaic document from Morabat dated to the second year of Emperor Nero, the name is spelled RSQ, Neron, as required by the theory that 666 signifies Nero. The last two consonant of RSQ are damaged, but enough is preserved to show that the vowel letter was written between the Q and S. So, napakalinaw. Kaya nga, allergic yung iba kung gagamit na sa history dahil gusto nila na yung kanilang story ang babanggitin. At ano pa? Ito pa. Tingnan natin ang dokumento, mga kapatid. Ito mabasa natin. Sa naturang dokumento na page 18. Ito talaga ang calculation sa pangalan ni Cesar Nero. Cesar Neron, mga kapatid, 666. Kaya, hindi sa Santo Papa, inamin na ng Seventh-day Adventist na piniki ang tiara. Na ang tiara ay may nakasulat umanong Vicarius Filii. Ang Vicarius Filii, hindi titulo ng Santo Papa. Ang titulo ng Santo Papa, Vicarius Christi. Hindi Vicarius Filii. Palpak na. At hindi lang yan. Ang binanggit sa Revelation chapter 13 verse 18, pangalan ng tao. Ang calculation nila sa Vicarius Filii, hindi yan pangalan. Pinipilit nila na yan daw ay titulo ng Papa. Palpak na naman. At ginagamit pa nila yung Inquisition na marami daw pinapatay ng simbahang Katoliko. At nasagot na natin yan, mga kapatid. Sa Biblia, kung tingnan natin, meron ngang binanggit sa Biblia na Inquisition, Deuteronomio 19:18. And the judges shall make diligent inquisition. At kung tingnan natin ang kasaysayan sa Biblia, ang sinabi ni Sinita, ang mga pari daw ang pumapatay. Pero kung tingnan natin ang kasaysayan sa Compton's Encyclopedia, Volume 12, page 191, edition 1971, since canon law forbid clergy to participate in bloodshed. The severe penalties were carried out by the state. Yun ang kasaysayan, mga kapatid. Pero ginagamit ito sa mga anti-Catholic laban sa atin. At pinapatay daw ang mga Kristiyano. Una, bakit may Inquisition? Di basta-basta ang mga erehe noon na makipagdebate lang, tulad ngayon na nagmumura at namimersonal. Iba ang mga erehe noon. Anong mga ginagawa ng mga erehe noon? Tingnan natin sa kasaysayan. Church History by Ernesto Probonesi, page 290. The Albigensian heresy was a very grave danger to the welfare of the state. It advocated suicide, murder, and the destruction of the churches and monasteries. Grabe! Kaya, dahil sa naturang ginagawa ng mga erehe, hindi lang yan. Ano pa? So ano ang dahilan ng Inquisition? Meron pang mga, maliban sa Albigensian heresy, meron pang mga mambabarang na lumitaw noon, mga kulto. Ito ang mabasa natin sa kasaysayan. National Geographic
Concise History of the World, page 221, title Inquisition. Inquisition was a judicial process to investigate heresy, sorcery, or other deviation from the Catholic faith. Di basta-basta ang mga erehe noon, mga kapatid, no? Meron pang mga witchcraft, no? Ito, mabasa natin, Inquisition in a Roman Catholicism, a papal judicial institution that combated heresy and such things. Eto mga erehes na ito, meron pang witchcraft, meron sorcery, unwelded. Yun ang mga erehe noon. At di basta-basta, yun, di yun mga tinatawag na silitang mga banal. At di lang yan, kung tingnan natin ang kasaysayan, mga kapatid, dahil sinasabi nila na ang simbahan umano ang pumapatay sa kasaysayan. Balikan natin ang National Geographic. Ito ang mabasa. Sa page 221, civil authorities executed others, usually by burning at the stake. Yung civil government noon. Dahil yung mga yung parusang kamatayan at pagsusunog na buhay, take note, hindi ang simbahan kundi ang civil government. Dahil ano ba yung mga gawain? Grabe talaga ang gawain ng mga erehe noon. Pero ano ang patunay nitong mga anti-Catholic na ang Katoliko ay sa demonyo? Dahil yung mga ministro ni Felix Manalo sa demonyo ang Katoliko daw. Bakit? Dahil yung mga kaparian, kahit Santo Papa, nagpatawag na ama. Bawal yan sa Biblia. Eto, pakinggan natin sila. Sino mang tao sa lupa ay bawal na tawaging ama. Pero paano pangangatwiran na lang itong magkaibigan si Mr. Abe, paring Katoliko, at yung kanyang kaibigan o kasamang abogado niya si Attorney Mars. Ang ginawa nila, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, nireferensya po nila si Abraham. Mabuti po, panoorin natin sila. Kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, umpisa pa lamang po ng Biblia, katakot-takot na tao na yung tinawag na Ama. At ito nga po'y patutunayan dito sa atin ng Biblia. Protestante po yung ating babasahin na paboritong-paborito nitong mga born again. Yung ito New ito po ang International New Version. International Version. Ang binasa po ni Attorney Mars kanina ay ang King James Version, yung lumang version ng Protestant Bible. Ito naman yung Evangelical or Born Again Bible. Sabi po dito sa New International Version ng Matthew chapter 1, no verse 1 to 16, ay paiiksiin ko na lamang po yung basa. Sa verse 2, Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, and so on and so forth. Ay may binilang ko po yan, 36 lahat ng tao. Yan ay mga tao, Tao. Na tinawag na Father. Ama. Yes. At yan po ay sa pasimula pa lamang ng bagong tipan sa aklat ni San Mateo ay talagang pinulbos na ng pagtawag ng Father doon sa Matthew chapter 1 verse 1 to 16. Kapatid na Bobby, yan ang sinasabi ng mag-BFF. Si Attorney Mars at saka si Mr. Abe na pari ng simbahang Katoliko. Kaya pagka raw tinupad yung nasa Mateo 23:9 ukol sa pagbabawal na huwag tawaging
Ama ang sino mang tao sa lupa, sino raw ang unang sumalangsang dun sa pahayag na yung pagka ginamit daw natin yun sa mga paring Katoliko? Si Apostol Mateo raw, kapatid na Michael. Kaya lumalabas, parang pinag-aaway pa ang Panginoong Kristo at si Apostol Mateo. Dahil yon ang letra por letrang interpretasyon ng mga ministro ni Felix Manalo. Ang ginagamit nila kahit na yung sa ibang mga sekta sa kanilang pagtuligsa sa pananampalatayang Katoliko, yung San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. Yun ang problema. Pag sasagutin natin, yung iba, abay, galit na galit, nanginginig sa galit, puro pamimersonal. At may pahamon-hamon pa. Ngunit, nang pinuntahan doon sa area, kahit anino di nagpakita. So, sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9, pansinin niyo, ito ang gagamitin nila. Huwag ninyong tawaging ama ang sinuman dito sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Yan ang ginagamit ng mga ministro, mga kapatid. At sa born again, kahit na kay Eliseo Soriano, saksi ni Jehovah, at iba pa mga nagsusulputang sikta, nagkakaisat sila sa pananampalatayang Katoliko. No? So, yun ang kanilang mga argumento na labag daw ang ginawa ng simbahang Katoliko na tinatawag nating Father ang mga kaparian natin. Dahil batay sa ginagamit nila na talata, San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9, and do not call anyone on earth Father, for you have one Father, and He is in heaven. Kaya, yung mga anti-katolikong protestante, nagkakaisa talaga ang kanilang akusasyon at tuligsa sa simbahang Katoliko na yung pare, yung Santo Papa ay ama daw ng kaluluwa at mariing ipinagbabawal yan at ikukonekta pa nila sa talata sa Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 4, kaya bawal ang pagtawag na Papa. Kaya isa-isahin natin mga kapatid bago tayo papasok sa punto por punto. Una, yung sinabi nila, labag daw sa Biblia sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. At ang kanilang tuligsa, ang pagtawag na ama para sa kanila, katumbas daw ito sa pagiging ama ng kaluluwa sa Diyos na ginagamit nilang talata sa Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 4. At meron silang gagamiting aklat na Katoliko, yung ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang siktang protestante by Reverend Father Juan Trinidad S.J. At dahil sa mga saserdote ang nagbibigay buhay sa ating kaluluwa, sa pamamagitan ng mga sakramento, sila may tinatawag na ama ng ating kaluluwa. Yon ang napakapaborito nila na ginagamit, mga kapatid. No? Kaya ating sasagutin itong mga kapatid natin. So bakit nga ba tayong Katoliko? Tinatawag natin ang mga kaparian na Father o Ama. Una, tandaan ninyo ito, mga kapatid. Ipasa ninyo itong video na ito sa mga kapatid nating mga Katoliko para di sila matangay sa mga maling akala na ikinakalat at propaganda ng iba't ibang siktang tatag lamang ng tao. Dahil ang problema kasi ng iba't ibang mga sikta, una, literal ang pag-unawa nila sa talata ng Biblia. At gagamitin nilang akusasyon ito laban sa simbahang Katoliko. So, kung ganun din lamang ang literal na pag-unawa na di pwedeng tawaging ama ang sinuman dito sa mundo, pati na yung mga pari.
dahil nasa talata Revelation chapter 23 San Mateo kapitulo 23 versikulo 9. Dahil sa talatang ito, na huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa. Anong nakasulat? Huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa. Ang tanong, yung tatay ninyo, nasa lupa ito. Tatay ng mga protestante, tatay ng mga born again, tatay ng mga iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, tatay ng mga Seventh-day Adventist. Mga tao yan na nasa lupa. Di po ba? So, anong tawag ninyo sa tatay ninyo? Oh. At, tingnan natin mga kapatid ang San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. Dahil letra por letra talaga ang interpretasyon nila sa naturang talata. Pero, napansin nyo ha? Pinag-chop-chop nila ito. Pinag-chop-chop nila mga kapatid. Bakit? Dapat binasa muna nila yung katabing talata. Ano yung katabing talata? Yung sa 8 at yung sa 10. Ang binabasa nila 9 lang. Iniwasan ang 8, iniwasan ang 10. Pero kung kumplituhin natin mga kapatid, isama natin ang katabing talata na ginagamit nila sa Mateo Kapitulo 23, versikulo 9, isama natin, simulan natin sa 8, tapusin natin sa 10. Ito ang mabasa natin. Huwag kayong patawag sa mga tao na guro, sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo. At kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na mga pinuno, sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo. Yan, napansin niyo ba? Yung pinutol nila mga kapatid. Dito mapruebahan natin, these probes, anti-Catholic Protestants are guilty and committed such of this violation on verses 8 and 10 mga kapatid. Dahil ginagamit nila yung guro, teacher, yung leader. Kaya, pinuputol nila, pinag-chop-chop lang nila. Yun lang, San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. No? So, kung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na bawal tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9, may dahilan ang Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo. Bakit sinabi niya? Para malaman, ituloy lang ang pagbasa hanggang sa talata na 12 at 13, malaman natin na ang mga Parisiyo, na ang mga eskreba pala mga kapatid, ang pinatatamaan ng ating Panginoong Jesucristo kung bakit sila ang pinatatamaan sa naturang pahayag sa 8:10, mabasa natin sa 12:13 mga kapatid. Ito ang nakasulat. Ang sino mang nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, at ang sino mang nagpakumbaba sa kanyang sarili ay itataas. Ngunit sa aba ninyo, mga guro ng kautosan at mga Parisyo, mga magpaimbabaw, ito ay sapagkat isinara ninyo ang paghahari ng langit sa harap ng mga tao. Hindi kayo pumasok, at ang mga pumasok ay inyong hinadlangan. Yun ang konteksto sa naturang talata na pinag-chop-chop nila mga kapatid.
malinaw na ang pinatungkulan ng ating Panginoon Kristo na call no man's father, yung mga hambog na nagmamataas na mga eskriba noon. Tinatawag silang ama, tinatawag silang guro, tinatawag silang mga pinono na ipinagbabawal sa San Mateo Kapitulo 23:8 hanggang 10. Pinagsap-chap lang nila. Yan po ang buong istorya sa San Mateo Kapitulo 23. Dapat binasa yung buong istorya kasi kung chap-chap at literal yung pag-unawa, di kontra-kontra mga kapatid. Chap-chap din ang resulta sa kanilang interpretasyon. Di po ba? Kaya mag-ingat. Tandaan natin, si San Juan nga, si San Juan na apostol, sinulatan niya ang kaniyang ang mga mangangaral na kapatid diyan sa Efesos. At alam niyo ba, tinawag niyang fathers. Sa Tagalog, mga ama. Saan yan mabasa? Eto mga kapatid. 1 John chapter 2 verse 13. I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. So, anong sabi niya? I am writing to you, fathers. Sa Tagalog, Magandang Balita Biblia, sumulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Napakalinaw mga kapatid ang naturang talata. Na binasa natin. So, ang tanong, nilabag ba ni San Juan ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9? Siyempre hindi. Dahil alam ni San Juan, nang nangaral siya sa mga mangangaral sa Efeso, ay hindi mataas, hindi mga hambog, tulad sa mga Paresiyo, nakausap ng ating Panginoon Jesucristo sa konteksto sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 14. Ito ba mga kapatid? Mismo si Mikas, direktang tinawag na ama ang isang pari. At ikinakapit pa niya yung salitang ama sa isang paring Levitiko. Saan yan mabasa? Tingnan niyo mga kapatid. Ang Judges chapter 18 verse 19. Be quiet. They replied, put your hand over your mouth and come with us and become our father and priest. Are you better off a domestic priest to one man or as priest to a tribe and clan in Israel? Yon ang mabasa natin sa naturang talata mga kapatid. So napakaganda ang sinabi ni Mika sa naturang talata. Hindi lang basta kung sino yung tinatawag niyang ama sa naturang talata, kundi may tungkulin ang tinatawag niyang ama. At ang naturang tao ay isang pare. Tulad din sa simbahang Katoliko mga kapatid. Ang pare ay tinatawag na father o ama. Kahit nga si San Marcos, tinatawag niya si David bilang ama. Tingnan niyo yung Marcos Kapitulo 11, versikulo 10. Kaya mag-ingat talaga nitong letra por letra na interpretasyon sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. At yung iba, pag sasagutin natin mga kapatid, anong resulta? Yun,
mamimersonal na. Oh. Puro personal na lang. Ha? Kaya dapat magpaliwanag. Oh. Magpaliwanag. Itong si James, Pastor James, bakit di ka nagpakita sa kasunduan? Pamati mo mga Katoliko, mga CFD, labi na ikaw Darwin Gitgano, mga ugok mong tanan, anak mo siyawa. Oh, yan ang kaniyang grabe talaga. Nanginginig na to. Ha? At wala na siyang live sa ngayon, ha. Pero subukan mong tatanggap ng tawag. Halimbawa, ito. Pwede kayong papasok, tawag kayo. O kaya pasok sa punto por punto. No? Kaya mga atake niya, ito. Kung hindi ang Katoliko, anong relihiyon? At sino? At kailan? Tingnan nyo nga, kung may utak ka, isa-isa lang. Sige, magtanong kayo sa akin, kung hindi ang Katoliko, sino? O di sinagot ko, si Athanasius, Katoliko yun si Athanasius. At yun ay kiniklaim nila na siya rin ang nag-compile. Nandito sa tama ba na ang tanong ni Bro Jando, kung hindi Katoliko ang nag-compile, sino? Ang sagot niya, si Athanasio. Alam naman pala niya na Katoliko si Athanasio. Oh. Kaya, sa tawag lang ni Bro Jando, natataranta na talaga si Pastor. Hindi. Sabi ko, hindi. Basahin mo ngayon, basahin mo, yung binasa mo, basahin mo dito sa King James Version. Hindi nga. Ang sabi ko kasi, oy, makinig ka. Bakla pala ito eh. Makinig ka. Gusto mo dito sa programa ko ikaw magsasalita? Ha? Makinig ka. Sa King James Version basahin mo. Sa King James Version natin mababasa na si Athanasius ang hindi. Yung binasa mo, basahin mo sa King James Version. Kasi ang tanong ko sa iyo, ang tanong ko kasi sa iyo, mayroon na bang Katoliko, mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ang tanong ko kasi, mayroon na bang Romano Katoliko noon? Hindi. Sa King James mo basahin kasi mga bugos yung mga pinagbabasa nyo dyan eh. Gusto mo kasi stricto sa King James Version eh. Sige. Saan sa King James Version? Hindi, yung binasa mo nga, hindi ka pala marunong eh. Yung binasa mo nga, basahin mo sa King James Version. Gusto mo sa King James Version eh. Hindi. Yung binasa mo. King James Version eh, King James Bible eh. Sige, basahan mo ako sa King James Bible. Saan sa King James Bible na si Athanasius ang nag-compile mga... Hindi nga eh. Yung tanong ko sa iyo kasi, basahin mo sa King James Version yung binasa mo. Ano ba naman yan? Ha? Ano ba naman Kasi ang tanong ko kasi sa iyo, mayroon na bang Katoliko noon? Mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ha? Mayroon na bang Romano Katoliko noon? Yun ang tanong ko sa iyo. Mayroon na bang Romano Katoliko? Kasi yung binasa mo, hindi sa King James Version. Kasi nga, mga bugos yung mga Biblia ang ginagamit ninyo. Inistrikto mo kasi sa King James Bible. Hindi. So, balikan ko sa iyo. Hindi. King James Bible lang. Hindi. Gamitin natin na batayan. Hindi. Yung binasa mo kasi, makinig ka. Hoy, makinig ka. Hindi. Hindi, ang tanong ko nga sa'yo, ito. Mayroon na bang Katoliko noon? May binabasa ka kasi. Hindi, may binabasa ka kasi ang sabi ko, basahin mo sa King James kasi yung binabasa mo, alam ko nasa bugos yan. Basahin mo sa King James, bro. Hindi, bakit ako? Ikaw nga inutusan ko eh. Inutusan kita, basahin mo sa King James Version. Pinutol na.
Ipahinay para makalusot ko. Oh, so, sa mga di nakaunawa, sabi niya sa assistant niya na anak siguro niya, pahinain mo para makapasok ako. Pero pinutol na. Ha? So, kaya yung dami kasing mga nagpapadala sa kanyang video na nag-request na dapat ding sagutin natin. Kaya sinagot natin. At yung request niyang tatawag, tinawagan natin. Pero din niya tayo tinanggap. Okay. So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo sa punto por punto mga kapatid.